Nahaharap si Trump sa kaguluhan matapos planuhin ng Iran na isara ang dagat na pula at gawing bagong pressure point laban sa Estados Unidos ang kipot ng Bab el-Mandeb. Narito ang bahagi ng problema. Para epektibong maputol ang trapiko sa kipot ng Hormuz, hindi kailangang halimbawa maglagay ng harang ng mga barko ang Iran sa buong kipot at panatilihin ang mga iyon doon. Kailangan lang nilang magsagawa ng paminsan-minsang pag-atake gamit ang drone, missile o anti-ship cruise missile sa mga barkong tumatawid sa kipot ng walang pahintulot. Sapat na yon para matiyak na titigil agad ang mga kumpanya ng siguro sa pagbibigay ng siguro, tama? Ito ang tinatawag na pagharang sa siguro. Oo, napatunayan na itong epektibo para sa layunin ng mga Iranian. Gayunpaman, kung muling magsimula ng labanan ng mga inipeua sa pagsubok na ito, halos tiyak gaya ng sinabi na ng mga Iranian na sila mismo ang gagawa ng susunod na hakbang sa pagtaas ng tensyon at magkakaroon ng kilos. Ansar Allah ang kukuha sa kanila. Matapos ang kaguluhan sa Strait of Hormuz, nagbigay ng senyales ang Tehran na maaring gamitin ang mga Houthi sa Yemen para bantaang ang rutang nag-uugnay sa Red Sea, Gulf of Aden at Indian Ocean. Apektado ng hakbang na ito ang mga barkong kargamento, oil tanker at mga rutang pangkalakalang ginagamit sa pagitan ng Asya, Europa at Mediteraneo. Si Mohsen Rezaei, tagapayong militar ng pinakamataas na pinuno ng Iran, ay naghayag na kung magpapatuloy ang digmaan at ang blockade, maaring lumawak ang labanan hanggang sa Indian Ocean, Red Sea at maging sa Mediterranean. Ngunit sakuna rin ito para sa Iran. Malawak ang kampanyang pambobomba na ito. Kung magpapatuloy ang digmaan at hindi aalisin ang naval blockade, dadalhin namin ang digmaan sa karagatang Indiano, kipot ng Bab el-Mandab, Dagat Pula at Mediteraneo. Papalalain pa namin ang labanan sa pag-atake sa iba pang base ng Amerikano na patuloy naming inaatake. Mas malalaking pagkalugi ang mararanasan ng Estados Unidos. Napakabigat ng magiging pagkalugi ng Estados Unidos. At sa Yemen, nagbabala na ang mga Houthi na bukas pa rin ang lahat ng opsyon. Ngayon, nahaharap si Trump sa pagtatangkang palakihin ang gastos ng digmaan, pilitin ng mga kaalyado ng Estados Unidos, takutin ng mga kumpanya ng pagpapadala, at gawing sandatang pampulitika ang presyo ng enerhiya. Ang Bab el-Mandeb ay kumakatawan sa halos 12% ng pandaigdigang kalakalan sa mga normal na panahon. Habang ipinapakita ng datos mula sa United Nations Conference on Trade and Development na ang rutang ito ay umabot sa 20% ng transportasyon ng mga container sa dagat noong 2023. Ano ang inihahanda ng Tehran? Paano balak pigilan ni Trump ang pagkubkob na ito? Sa tingin mo ba lalawak pa ang mga pag-atake sa Iran ngayong linggo? Plano nyo bang tamaan ang mga energy target o ibang lugar sa Iran? Isinasala na lang ba ang mga target na enerhiya sa Iran? Iiwan ko muna ang mga target na enerhiya sa huli. Pero oo, tatamaan din natin ang mga target na enerhiya. At takihin natin sila ng buong lakas ngayong gabi. At ulitin bukas ng gabi. Lulusubin natin sila ng malakas sa susunod na gabi. Sa susunod na linggo talagang lalala ang sitwasyon para sa kanila dahil tatamaan natin ang mga planta ng kuryente at mga tulay. Ibabagsak natin lahat ng planta nila. Ibabagsak natin lahat ng tulay nila. Maliban na lang kung makipagnegosasyon sila. Lalo pang lumakas ang plano ng Iran noong Hulyo 14-15, 2026 matapos lumitaw ang mga bagong banta kasabay ng muling pagbabalik ng blokadang pandagat ng Estados Unidos sa mga daungan at kargamentong konektado sa Iran. Hindi nakadepende ang presyon sa ganap na okupasyon ng kipot. Kayang palisin ng mga Houthi ang mga kumpanya gamit lang ang mga banta at pag-atake sa ilang barko. Ganito rin nagawa ng grupo na pababain ng trapiko sa Dagat Pula noong mga naunang yugto ng krisis. Kapag tumataas ang presyo ng siguro at idinadaan ng malalaking transportadora ang kanilang mga barko sa timog ng Afrika, kumukunti ang dumadaan kahit walang harang sa dagat. Sinusubukan ng Tehran na gamitin ang kakayahan ito para ipakita na kung maharangan ang kalakalan ng Iran sa Hormuz, pati ibang mga bansa ay magbabayad din ng presyo sa Bab el-Mandeb. Mula Yemen ang banta dahil ang teritoryong kontrolado ng mga Houthi ay katapat ng isa sa pinakamakipot at sensitibong daanan ng kalakalan. Ang Bab el-Mandeb ang nag-uugnay sa Dagat Pula sa Golpo ng Aden at nagbubukas ng daan patungong Kanal ng Suez.
Ang mga barkong umiwas sa rutang ito ay kailangang dumaan sa Cape of Good Hope na nagpapahaba ng biyahe, nagpapataas ng konsumo ng fuel, oras ng paghahatid at gastos sa kargamento. Ayon sa datos ng United States Energy Information Administration, 5.4 milyong bariles kada araw ng langis at mga produktong langis ang dumaan sa kipot noong unang quarter ng 2020. Hindi lang fuel ang apektado ng banta. Ang mga container na may lamang pagkain, makina, gamot, piyesa ng industriya at mga produktong pangkonsumo ay maaari ring maantala at tumaas ang presyo. Ayon kay Mohammed Al-Bukait ng Political Command ng Houthi, sinusuri ng grupo ang lahat ng opsyon para suportahan ng Iran. Inanunsyo ng Iran ang pagsasala ng kipot ng Hormuz para sa US, Israel at mga kaalyado nito. Inadiifi pa na ba ng Ansar Alang parehong hakbang sa kipot ng Bab al-Mandeb? Bukas pa ba lahat ng opsyon? Paano kung mapilitan tayong gamitin ang baraha ng Bab al-Mandeb? Kung ganon, gagamitin natin ang barahang yan sa flexible na paraan para maabot ang lahat ng bansang sangkot sa agresyon laban sa Lebanon at laban sa Iran. Kailan pwedeng gumawa ng hakbang kaugnay ng kipot? Paano ito gagawin? Pwede mo ba akong bigyan ng dagdag na paliwanag? Siyempre, ang baraha ng Bab al-Mandeb ay isa sa pinakamaalagang estratehiya na magagamit para sa Yemen. Ito ay opisyal na i-anunsyo sa lalong madaling panahon. Ngayon, lalong tumindi ang presyon dahil sumiklab muli ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at muling lumala ang tensyon sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Noong 13 ng Hulyo, nagpakawala ang mga Houthi ng mga misil at drone laban sa paliparan ng Aba matapos ang mga pag-atake sa paliparan ng Sana. Ipinakita ng kilusan na mayroon pa rin silang kakayahang tamaan ng mga target sa labas ng Yemen at kaya nilang pangsamahin ng lokal na digmaan sa estratehikong agenda ng terorismo. Ginawang mas malinaw pa ni Mohsen Rezai ang ugnayang ito. Hindi lang Hormuz ang binanggit ng Iranianong tagapayo. Nabanggit niya ang rutang mula karagatang Indian sa Bab al-Mandeb, tumatawid ng Dagat Pula hanggang Mediterranean. Ipinapakita ng banta ang layunin ng rehimen, palaganapin ang digmaan sa mga rutang sumusuporta sa enerhiya, kalakalan at mga base militar ng Estados Unidos. Ang Iran ay naipit dahil sa mga pag-atake, blokadang pandag at pagkawala ng kakayahang militar. Dahil hindi nila kayang talunin ng Estados Unidos ng direkta, sinusubukan nilang paramihin ang mga krisis at pilitin ng Washington na gumastos ng mas maraming resources para protektahan ang mga barko, base at kaalyado sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Sumagot si Trump sa pamamagitan ng pagtaas ng presyon. Ayon sa datos ng nabigasyon, 10 barko lang ang dumaan sa kipot ng Hormuz noong Lunes, mas mababa sa karaniwang dumadaan sa mahalagang rutang ito. Kapag sinabi mong bukas ang kipot, ano ang ibig mong sabihin? Bukas ito para sa sinumang gustong dumaan. Hindi namin ito binubuksan para sa Iran. Para lang sa kanila ito sarado. Sarado ito para sa Iran, pero bukas para sa iba. Trey, ang daming nangyari nitong mga buwan. May mga oil pipeline na itinatayo. Nakakahanap kami ng magagandang alternatibo, tulad sa Texas at Alaska. Sa panayam sa Fox News, sinabi ng Pangulo na bukas ang Hormuz para sa kalakalan, ngunit sarado para sa mga barkong konektado sa Iran. Iniwan din niya ang panukalang magpataw ng singin na 20 sa mga kargamentong daraan sa kipot at sinabi niyang maghahanap siya ng mga kasunduang pangkalakalan at pamumuhunan kasama ang mga bansa sa Golpo. Nilalayon ng desisyon na panatilihin ang suporta sa rehiyon at ihiwalay ang internasyonal na kalakalan mula sa pagharang na nakatuon laban sa Tehran. Kasabay nito, nagbanta si Trump na tatargetin ang mga planta ng kuryente at mga tulay ng Iran kung hindi babalik ang rehimen sa negosasyon. Layuning ng Washington na ipakita na bawat bagong lara ng bubuksan ng Iran ay may mas mabigat na ganting hakbang sa militar at ekonomiya nito. Umabot din ang presyon sa mga base militar ng Amerika sa rehiyon. Ang mga satellite images na inilathala matapos ang mga sagupaan ay nagpakita ng pinsala sa mga pasilidad ng Al Udeid Air Base sa Qatar, kabilang ang isang lugar para sa pagkukumpuni ng mga eroplano. Ang base ay isa sa pinakamahahalagang sentro ng mga operasyong panghimpapawid ng Estados Unidos sa gitnang silangan.
Pinatitibay ng pag-atake ang estratehiya ng Iran na magpakalat ng panganib sa Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan at iba pang lugar na may puwersang Amerikano. Kahit hindi malaki ang pinsala ng mga misil sa tao, napipilitan ng Estados Unidos na ilipat ang depensang panghimpapawid, ihinto ang mga aktibidad at protektahan ang military network. Inamin ni Trump na naniwala siyang posible ang pagbabago ng rehimen, kaya hinikayat niya ang mga Iranian na kontrolin ng gobyerno matapos ang mga operasyong militar. Ipinapakita ng sagot na tinitingnan ng White House ang opensiba hindi lang para protektahan ang mga barko o pigilan ang pag-atake, kundi bilang pagkakataon para pahinain ang pamunuan ng Iran. Ngayon, umaasa si Trump sa blockade, pag-atake at prediksyon. Pinatindi ang presyur na pang-ekonomiya para piliting makipagnegosasyon nang hindi agad napapadala ng malaking puwersang panlupa. Sa unang gabi ng operasyong Epicong Put, nagsalita ka sa mundo at sa mga Iranian, kapag tapos na kami, kunin ninyo ang kontrol sa inyong pamahalaan, sa inyo na ito. Sinusuportahan kayo ng Amerika ng buong puwersa. Naniniwala ka pa rin bang kaya ng mga Iranian kontrolin ang sarili nilang pamahalaan? Sa tingin ko natatakot sila. Binabarrow sila. Noong sinabi mo ang mga yon, naniniwala ka bang posible noon ang pagpapalit ng rehimen? Oo, naniwala ako. Kung may armas sila, hindi ko naisip na papatayin nila ang 52,000 tao o kahit sino. Noong Hulyo 15, ang presyo ng Brent na langis ay halos $85 kada bariles. Iniulat ng Reuters na ang pagsusuri sa posibilidad ng pagsasara ng Bab el-Mandeb ay nagsasabing maaring umabot sa $200. Ang Hormuz ay dumadaan ng halos isang kapat ng langis sa dagat habang ang Bab el-Mandeb ay napapadala ng milyon-milyong bariles bawat araw. Kung parehong tatamaan ang 200 ng sabay, maaapektuhan nito ang gasolina, implasyon, transportasyon at produksyong industrial. Sinusubukan ng rehimen ng Iran na gawing proteksyon para sa sarili ang kahinaang ito ng buong mundo. Layunin ng Tehran na ipakita sa mga kaalyado ng Estados Unidos na magastos ang pagsuporta kay Trump at ang pagharang sa Iran ay maaari magdulot ng krisis sa enerhiya para sa lahat. Ang mga Houthi ay nagsisilbing kasangkapan ng panggigipit dahil maaari silang kumilos mula Yemen, magbanta sa Red Sea at bigyan ng Iran ng pagkakataong itanggi ang direktang kontrol sa bawat pag-atake. Dinadala ng taktikang ito ang kawalang katiyakan, pero inilalantad din ng grupo sa bagong kampanyan militar ng Amerika. Inatake ng Estados Unidos ang mga posisyon ng Houthi matapos magbanta ang grupo sa paglalayag at malinaw na sinabi ni Trump na responsabale ang Tehran sa aksyon ng kanilang mga armadong kaalyado. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tapat na impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.